Kung titingnan ng talon na ito, parang collab sa rice terraces, no? At pag nakita mo ito sa personal, feel mo na lang talaga na step by step kang sumakses sa life. Ang ganda! Tama nga yung sinabi nila, parang rice terraces pero waterfall. Na okay, ang kinaganda na ito pala, kahit na umulan, kahit sama yung panahon, hindi nagiging dark yung tubig dahil hindi dumadaan sa lupa. Parang I think nanggagaling yung tubig mismo sa bato. Kaya kahit na nagkakaroon ng bagyo, walang kumahalong lupa. So all year round, quality of water is still pretty clear. The best magpunta rito tuwing tag-ulan. Area parang shaded ng trees. Well, considering it's only 6 o'clock in the morning, so talagang hindi pa naman talaga tirik yung araw, no? But from the looks of it, ang ganda rin siguro kapag kahit na 12 noon, tirik na tirik yung araw, pero nagpi-pierce through lang yung sun sa mga dahon, sa puno. Sure, maganda tong kunan ng picture. Parang man-made siya. Parang hindi siya totoo. Parang semento. Galing, galing. Tamang pili lang ng tatalunan na butas, biyeheros. Noong 2012, na-discover ito ng isang trail enthusiast. Mula noon, pinagtulong-tulungan na ng mga lokal na maging accessible ang lugar. Yung mga volunteers, naging tour guides na, yung iba, tour provider, tour managers. Yung ginagamit na natin noon na sasakyan, ganun pa rin. Yung pa rin mga monster jeeps, saka yung mga 6x6 truck. Kasi may mga areas po na hindi makakarating yung ordinary na sasakyan. So, kailangan mag-hire tayo ng mga jeep or mga sasakyan na 4x4 para fitted na papunta doon sa mga area. Biyahero tip, maglaan ng isang buong araw kapag pupunta sa Kapurkan Falls. Good morning! It is 5:40 in the morning. Umalis actually kami sa hotel ng mga 3 o'clock. Dumating kami sa junction after 1 hour, 4 o'clock. Lumipat kami ng kotse. Sumakay kami dito sa truck na to ng 4. Actually, nakarating kami dito ng 5. So, all in all, 2-hour travel time. May 10 to 15 minutes pa na lakaran. At mararating na ang Kapurkan Falls. Para mapangalagaan ang lugar, nililimita lang sa hanggang 100 biyeheros ang pinapayagang pumunta rito kada araw. Maalis yung mga trucks from 6 a.m. hanggang 8 a.m. Dahil yung biyahe po ay aabutin ng mga 4 to 5 hours. Mag-i-stay po dito yung turista ng 2 oras at before mga 3 o'clock kailangan bumaba na para hindi gagabihin sa daan. Kasi pag ginabi sa daan, lalo na pag umuulan, maya't maya ay may nagbe-breakdown sa ating mga sasakyan at ang hirap po i-rescue dahil nakita nyo naman yung remoteness ng area. As much as possible, kinokontrol natin yung volume ng tourist na papasok. Mula nang bumisita tayo rito noong 2016, may maayos ng facilities dito sa Kapurkan Falls. Lumakas yung dating ng mga turista. Ang dami na naming queries, ang dami na naming bookings. Naisipan namin na iayos yung facilities sa falls. So meron na pong tayong CR, 2 CR yun. Kung maraming biyahero ang namangha at napasaya ng Kapurkan Falls, ang mas higit na nagpapasalamat ang mga lokal. Taus-puso namin nagpapasalamat sa mga turista na pumupunta rito ay nabigyan lunas ang kahirapan namin, yung kabuhayan namin dito, ma'am. At
At para mas i-level up pa ang pagiging protected nila sa minamahal nilang Kaparkan Falls, sinusulong din nilang maaproba ang isang batas na gawing ecotourism site ang Kaparkan Falls. Para ma-declare ang Kaparkan as a protected area, a tourism protected area. Talaga namang kahanga-hanga ang pagmamahal ng mga lokal dito sa Kaparkan Falls, no? Kung bitin pa kayo riyan, may isa pa akong bala, biheros. Dito sa dulo ng Kaparkan Falls, matatagpuan daw ang isang nanay, ang Mother Falls ng Kaparkan. Napakalakas ng agos ng tubig dito, no? Dahil pinakadulong parte na ito ng falls. Naipon na rito ang lahat ng tubig sa taas. Uy, she's mothering, ha? I'm the meeting is a BIA. All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!